Hello guys, nandito na naman tayo at syempre, may pag-uusapan naman tayo ngayon ano. Guys, eto lang magandang pag-usapan natin dito sa pangyayari sa pagkakahuli dito nga sa kay Lito de Guzman at pagkakari dito sa mga babae no na gagamitin sana para pang set up, pang frame up dito kay Secretary Ralph Recto. Okay. Guys, eto ayon sa napanood ko kasing balita, ayon sa salaysay ni Director Matibag, ang pangyayari talaga sana raid sana ito sa reklamong human trafficking. Okay, human trafficking dahil nga nagbubugaw ng mga escort itong si Lito de Guzman. Sa madaling salita, nahuli. Okay, at nagbigay na nga ng statements at lumutang na nga itong nagngangalang si Jen na isa sa mga babae na gagamitin sana, no? Pero guys, yun nga, sabi ni Atty. Batibag, lumalim at lumalim. At natuklasan na eto nga may mga plano. So, itong si Jing Paras at itong si Lepis Tilibintador. Okay? Pero ito guys ang pinupunto ko. Balikan muna natin, sino ba si Jing Paras, no? So, dating ang congressman. Si Jing Paras lang naman, itong mga nagdaang mga buwan, nagdaang taon, ay talagang aktibo sa pagpapabagsak sa ating Pangulo. Sapagkat aso ni Fentaboy yan no? So, aktibo yan sa pagpapabagsak sa ating Pangulo. At ang kanyang partners in crime na walang iba kundi si Mike Diferencia na nakukulong ngayon, talagang silang dalawa ang talagang masigasig, no? Na talagang gustong pabagsakin ang gobyerno, sila ang laging nasa rally, sila ang nangunguna. At yan na nga, hanggang sa makasama nila, sumama na rin sa kanila itong si Lepis Tilibintador. Dahil nga nakakaaramdam nito si Lepis Tilibintador, bukod sa galit niya kay Secretary Recto, talagang ito nakakaramdam, nakakasuhan rin. So in short, kumapit siya dito kila Mike Diferencia at saka kay Jing Paras. Ngayon, ano ngayon ang pwede nating makita? Itong pangyayaring ito ay isang pagpapatunay lamang na lalo pang tumitibay ang teorya at hindi na teorya, ang katotohanan na itong si Mike Diferencia ay talagang involved sa human trafficking. At itong si Jing Paras ay sanay na sanay sa human trafficking. Isipin mo, meron siyang contact dito kay Lito de Guzman na isang bugaw. Si Lito de Guzman na isang nagbubugaw ng mga escort ng mga babae. At ang may direktang contact dito kay Jing Paras. At kinontak ito ni Jing Paras. Diba? So ngayon, ang tanong bakit si Jing Paras ay sanay na sanay? Ito bang si Lito de Guzman ay isa rin sa mga nagdadala ng babae nung bukas pa yung bar nitong si Mike Diferencia sa Pasig na ipinasara nga at ni-raid? Di ba? Alam niyo naman 'yon. Ibig bang sabihin ito si Lito de Guzman ay isa doon sa mga tagapagpadala ng mga babae ron? Ibig sabihin, talagang kakilala na nitong si Jing Paras. At for sure, kakilala rin nitong si Mike Diferencia. Ngayon, syempre, ang partisipasyon nitong si Lepiste, siyang may inisyatibo, siyang may utos na ang gusto niya, pabagsakin itong si Recto, si Executive Secretary Ralph Recto, at gawan ng mga istorya, mga chismis. In short, character assassination. Syempre, ang sanay na sanay dyan, walang iba kundi si Jing Paras at sila Mike Diferencia. Ang problema, nakakulong si Mike Diferencia, takbo siya kay Jing Paras. Ngayon, ang malaking katanungan dito, Jing Paras, bakit may kakilala ka? Bakit magkakilala kayo nitong si Lito de Guzman? Bakit kakilala mo yan? Yun ang tanong. Bakit may kontak ka sa kanya? Diba? Yan ang malaking tanong. Isang illegalista, isang bugaw at nag-human trafficking ng mga babae, kakilala mo?
Kaya hindi kami magtataka kung si Inday Sayad ay maraming kakilalang mga hard killer, mga riding in tandem dahil pare-pareho kayo ng phone mo at ng mga amo mo. Puro illegalista. Ngayon ang tanong, Jing Paras, bakit mo kakilala itong si Lito de Guzman na isang bugaw? Alam ko na yun, tanggap namin kakilala mo si Banat Bay. Tsaka, bakit hindi ka nalang kumuha kay Banat Bay? Bugaw din naman yon. Kumuha ka pa ng isang Lito de Guzman, napahama ka tuloy. Diba? Kung kumuha ka kay Banat Bay, kay Bayot Bay, bugaw din naman yung si Bayot Bay Ay kaya lang, ang maibibigay sa'yo, alam mo, ang mga mocha uso na, wala nang asim. Ano na? Gors na, gors. Diba? Gors na, pag nabigay sa'yo, ay alam mo ka uson. Pero ang ibig ko sabihin, ang katanungan, bakit mo kakilala? So ito ba'y nagpapatunay na talagang totoo at matagal na kayo sa larangan ng ganyan? Kasi hindi ka maglalakas ng loob na kausapin ng mga taong yan tapos maninira, gagawa ng istorya, gagawa ng mga kung ano-anong kwento para sirain ang isang nasa gobyerno, kilalang tao pa naman, di ba? Kung hindi mo talaga yan, matagal nang kakilala. Dahil bakit ka magtitiwala sa kanya? Yun ang unang-una. Di ba? Isang maselang usapin yan, tapos magtitiwala ka. Ibig sabihin lang, ito ay matagal, si Lito de Guzman ay matagal mo nang kakilala. Jing Paras. Malamang yan nga ang taga-deliver nyo ng mga babae nung bukas pa yung bar ni Mike Diferensya. At imposible na hindi ka pumupunta sa bar na yon. Dahil dun nga kayo nagmi-meeting, di ba? Tsaka, sanggang dikit kayo. Ganyan kayo ni Mike Diferensya di ba, Jing Paras? O di ba? Makasira lang sa mga politiko, makasira lang sa presidente, lahat ay gagawin. Ngayon, kinarma kayo. So, nawa, tuloy-tuloy na yan at makakasuhan na kayo ng ng NBI. Masampahan kayo ng kaso, di ba? Kayong dalawa ni Lepiste Libintador. Anyway, isusumpe na kayo sa Miyerkules ni Director Matibag. Kaya tingnan natin. Ang balita ko, talagang punong-puno ng ebidensya. Ay, naku po, Rudy! Nagbura ka pa, ha? Pinagbubura mo pa ang message. Ang problema mo, wala na. Nakuha na. Nakuha na yung mga message mo. Na-screenshot. Lahat na. Paktay kang Jing Paras ka. Yari ka ngayon. Di ba? Lalo ka na, Lepiste Libintador. At hindi lang yan, sa ibang content ko, pag-usapan pa natin ang mga kaso-kaso nyo. Mukhang dumarami, dinadagsa na kayo. When it rains, it pours. So, yun ang malaking katanungan namin. Jing Paras, bakit kakilala mo si Lito de Guzman? Okay? So, yun lang. So, sa mga bobong didilis at may saya dyan, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may saya sapagkat ang may saya dahil laging high blood. Bye!